Ganda ng mic eh. Para sa itong kulay na to. Okay. Okay, good morning po sa inyong lahat. Masarap po. Alam niyo, nasa tinatanong ni sakit po yung pinakain. Ang pinakain namin ito, kasi siyempre ang household sa Lakinis. Normal yun, kung ano yung pinakain ng titi ko, yung palagi yung niluluto ni Ate B. Ngayon po, di ba rin mahirap mamili rin. Ano po? Kasi dapat, pag namili ka, kompleto. Kasi pag sinulang kakain sibuyas, wala ka magsimulang. Wala yung sabi kasi, masarap yun. Pag sinulang ang bawang, pagkakaroon sa tindahan. Doon yung pwede. Kung may kailangan ka, you have to go to the grocery. Okay, hindi pa parampakan natin ang ganyan. Hindi ko na yung topic ko natin. Okay, kasi narahin mo yung tablet ko po eh. Actually, ko na po kumagawa ng message. Kaya ito, sasend ko na lang ulit. Okay, ang text ko natin, yung binasa kanina, natin sa scripture reading, encourage po kayo na kung walang Bible, dun sa naka-phone po natin, ano po? Actually, itong topic na to, sa remember, yung pangatlo na to, yung text to, ano po, yung topic, pero not necessarily pareho yung essence ng message. Ano po? Inihanda ko po ito, kasi alam ko, January kami babalik eh. So sabi ko, tama, pasok ng taon. Eh, kaso, February na. Pero at the same time, itutuloy na rin po natin yung message. Po, para din po ito sa bawat isa, pasok na natin. Ito, new year na to, bagong taon. Ano po? Okay, buksan po natin yung mga Bible natin sa cellphone nyo. Awit 1, Psalms 1, 1, 3. Ngayon po natin, may mga English po, no? O kasi Tagalog na lang. Ano po? Tapos babasahin po sa English. Sabi niya, actually, ito po ay, kasi ito pong text na to, may purific po ito. Ano po? Sabi niya, awit 1, 1, 2, 3. Mapalad ang tao na hindi malakas sa payo ng masama. Hindi tumatayuan sa daanan ng mga kasalanan. Ginoo po sa upuan ng mga magbiba. Ito pong sinasay ko sa amin po ito, sa King James. Ano po? Ngunit ang kanyang kalungguran ay sa salita ng Panginoon. At sa salita ng Panginoon, ito yung kanyang pinagmumulayan. Siya katulad ng isang puno na nakatanim. Ang kanyang ugat ay dumadaloy sa daluyan ng tubig. At ang kanyang mga bunga at ang kanyang mga puno ay nagbubunga sa panahon. At ang kanyang mga dao ay hindi nalalagtas. Everything at lahat ng kanyang gagawin ay pinagpapala. English, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, who yields its fruit in season, and its leaves do not wither. And everything he does will prosper. Okay, let's pray. Yes, Lord, Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat sa salita mo, Panginoon. Lord, aking yung dalangin na pagpalayan mo ang salita mo ito sa umagang ito, Lord. Kaya ito po'y maging kalakasan sa bawat isa natin sa amin, maging liwanag, Panginoon, at maging kaluwalhatian din naman sa iyo, Panginoon. Kaya ito po, Ama, na muli sa umagang ito,
yung guidance na po sa akin, Panginoon, kapag ng salita mo, Lord, na sa akin na limitadong kakayahan sa kaalaman, Panginoon, ay hayaan mo na mahiyag ang salita mo, Lord, at muli ilang na po namin ang malaya namin pagsasama-sama sa salita mo sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Okay, kapuna po, gusto kong tanong, yung nakaraan natin taon ng 2025, ano na ba yung, how can you describe yung bawat isang hapon? Ano ba yung naging buhay natin? Can we say na naranasan natin yung pagpapala ng Panginoon? Ito yung blessing. Kasi sabi sa Tagalog, pinapala, yung English, blessed. Ano po? Okay, papaano ba natin tinitignan o kinikilala kung papaano tayo nakakaranas ng blessing? Ano po? Usually kasi, dahil sabi nga, nakita sa buhay mo ito, nasa laman. Usually, tinitignan tayo na kapag may pera ka, pinagpala ka, blessing ka, blessed ka. Ano po? Yung fame, katanyagan. Ano po? Ano pa? Yung kamangyarihan. Ano po? At yung ano ba? Yung knowledge, kalaman. Sa karelyong tingin ng tao, kapag meron ka nito, pinagpala ka kasi ito yung pangailangan mo sa laman Diba? Pero, kung mabibigyan natin ang buhay, natural ng buhay, sa paligid, makikita natin na ang daming tao na mayaman, sikat, kanya, may kilala, sikat nga, yung makapangyarihan, ano po, at yung matalino, narin, nagpapakamatay. Ano po? So, we can say na hindi basihan yung mga sinasabi ng material na to para masabi namin sa iglesia. No? Actually, pag-debate po ang isang isulat ni King Solomon sa Ecclesiastes 2:4 hanggang 11. Ako, ano lang po yung babasa kasi yung mapa po tayo. Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po ni King Solomon, si Haring Solomon ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan at pinakamatalinong tao na lumabas sa mundo. Sabi ko sa Bible, at wala nang lalagpas doon sa katalinuhan, kayamanan at kapangyarihan. Sabi po ng Bible. Ito po yung sabi niya. Ano po? Gumawa ako sa ganang akin ng mga malalaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Sa 6, gumawa ako sa ganang akin ng mga timpunan ng tubig. Timpunan ng tubig upang dumilig ng gubat na pagtataniman ng mga pulo ng kahoy. 7, ako'y bumili ng mga aliping babae, ng aliping lalaki at babae, at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. At nagkaroon din naman ako ng mga malaking mga pag-aari ng mga bakahan at mga kawan ng higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. And 8,
Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagpapangkilit ako sa akin ng mga lalaking mga awit, mga babaeng mga awit at ng mga kalayawan at ng mga anak ng mga tao, mga sari-saring instrumento ng musiko at iyo'y totoong marami. Ako, at sa gayon, naging pamila ako at lumago ako nang higit kay sa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. At akin namang karunungan ay namamalagi sa akin. And then, at anumang hinasa ng aking mga mata ay hindi ko pinagkait, hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. And then, nang magkagayoy, namasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain ng aking pinagsikapang gawain ay narito lahat sa akin. Walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Okay? Ito yung sabi ni King Solomon. No, sige na yung kapangyarihan, yung kayamanan, yung katanyagan, yung katalinuhan, ang sabi niya, wala itong pakinabang sa ilalim ng araw. So yun po yung sinabi ko kanina na yung pera, yung kapangyarihan, katalinuhan. It doesn't mean na pinagpala po tayo. Ano po? Nabili ko nga nung kagabi sa DCAS, no? Yung isang pastor na taga Davao, sabi niya, kung sa message niya, sabi niya, ang pinakamagandang pagpapala na kanin natin sa Panginoon ay hindi yung bumalik ka sa cancer, hindi yung nagkaroon ka ng magandang pamilya, hindi yung lumaman ka, nanalo ka sa loko, ang pinaka-mainam na pagpapalang sinuntas natin ay yung nakilala natin ang Panginoon. Amen po. Parang baka natin. Okay, ngayon sa kasama po natin, yung ano ba yung sabi ng salita ng Panginoon na yung pinagpala, no? Yung wala sabi niya, blessed is the man. Mapalad daw yung tao. Una sabi niya, mapalad ang tao na does not walk in the counsel of the wicked. Mapalad daw yung tao na hindi sumusunod sa payo ng masama. Ano po? Natural, bilang Kristiyano, alam namin ito, no? Siyempre, hindi sa mo, punta tayo sa beer house. No? Yun, very, isa din natural, alam natin, ay, hindi sinasama. Kahit alam mo na mali. Ano po? But, mas, dapat po natin makita ngayon, lalo sa panahon po ngayon. Ano, kung titignan natin ang paligid, kung titignan natin yung ating narinig, yung ating nakikita, ibang-iba na po siya sa panahon. Okay, senior ako, meron mga kasamang siya. Ibang-iba na yung nakikita natin, natitigil natin sa paligid natin kasi ng mga panahon bata. Ano po? Okay, tulad nung bata po siguro makita ni Liz, kapag naglalaro kami sa kalsada, yung hapon na, dati na ng mga military, ako siya na kayo at gabi na, so uwi na kami. Meron ko kaibigan na nasa ako pagkadal na yun.
Alam mo, sinabi ko, yung singin na ngayon gabi na mga bata, alam niya, pagkalabas niya, binato siya ng bata. I mean, ganito na yung epekto ng paligid sa tao. Ano po? Especially sa mga magulang, sa youth, tingnan po natin yung nakikita po natin. Yung nabibinig natin. Ang sabi ng Bible, mapalad yung tao na hindi nakikinig sa payo ng masama. So, ibig sabihin, pwede mo siyang makita. Pwede mo siyang madinig. No, pero, deep inside, alam mo na hindi mo siya dapat gawin. Kasi sa panahon ko ngayon, kung marami nang gumagawa, tanggap na ng karamihan, kahit mali, okay lang. Ano po? Na bilang isang Kristiyano, ano po, meron tayong yung source, kung ano yung tama at mali. Ano po? We have, alam natin, sa puso natin, no, ayoko nung magsabi po ng mga gawain natin. Kasi alam ko po bilang Kristiyano, nagsasalita ko yung Panginoon sa atin ng pamilya. Anak, hindi ganyan. But then, tinatanong po tayo ng laman. Diba? Kahit na deep inside, merong sabi nga, nag-message ang talagang spirito ng hindi ang Maria. Dahil tinatanggap ng malito, ginagawa ng malito ng marami. So, nagagawa natin kasi it is in flesh, yung laman. Yun yung gusto ng laman. Naging kaya yung sabi ko dito sa PCA, dapat kasi ang tao, mas malakas daw ang espiritu natin. Kasi pag tayo laman, espiritu, kaluluwa. Nung creation natin, yung espiritu natin ay may kaugnayan sa espiritu ng Diyos. Kaya malakas yung espiritu natin. Yung espiritu natin, yun masahain sa katawan. Kasi kung magsasahalay yung tao, di ba sabi ni Marcos, namamatay ko lang. Pag tirahan mo yung bunga ng puno ng kaalaman na namamatay ko. So yung espiritu na may kaugnayan sa Diyos natin, matay. Ano po? Kaya, ang nagahari ngayon sa pagng tao ay yung kanyang kaluluwa. Yung kanyang isip, yung kanyang desire. Ano po? Eh, kung i-born na rin tayo, bumalik yung spirito ng Diyos na yun. Pero sabi nga, born again eh, di ba, bata pa. So, mahina. Diba? Kaya nga lang, as tayo mag-book, so that, upang lumaki yung bata, yung bagong silang, may spirito ng Diyos sa atin para lumaki siya, mag-nurture siya, lumakas siya. Kaya dahil mahina nga pa nga yung espiritu ng nasa iyo, pinantalo siya ng desire ng katawan. Ito katawan po natin ito, gusto ko palagi masarap eh. Diba? Masarap matulog, masarap kumain, masarap magpahinga. Huwag lang sumimpa, masarap matulog, masarap magpunta lang tayo. Ano po? Sabi na, ito po yung counsel of the wicked. Huwag na po muna tayong lumayo doon sa mga counsel na iba ng tayo. Kasi yun, very masyadong masyado siyang literally, alam natin yun bilang Kristiyano. Pero yung deep inside, yung sarili natin, meron yung nagka-counsel sa'yo eh. Oh, masunod ka, patay ka eh.
Kanya-kanya yan. Nung araw may kapalas na sa amin, sa Pilipinas, merong tao, merong isang angkel sa likod niya, isang demonyo sa likod niya. Nagkakausap yung dalawa. Sige, bigyan siya ng pera, sabi ng angkel. Sabi naman ng demonyo, hindi, huwag mo siya bigyan ng pera kasi kailangan mo yan. So yun, isa literal sa, ano pa ito, sa simple, yun po yung nangyayari sa atin. Ano po? Yun po yung nangyayari sa atin. Ang sabi nga ni Paul, mahaba ito eh, no? Diba? 10:33, dapat hindi pa sa unang 11:20 lang. Mapagamitin ko. Okay? Kasi yung sabi ni Paul, no? Sabi ni Paul kasi ganito. Hindi ko na siya babasahin ng kompleto na. Sa Romans 17:18 hanggang 23, na-register ko na lang. Sabi ni Paul, sapagkat malalaman ko na sa akin, ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Dapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Pakuntiling babasahin ko, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Ito, sa 20, datapwat, kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. And ano po? 21, kaya nga, nakasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti ay masama ang nasa akin. Okay? I mean, ang nagsasalita ko si Paul, Apostle Paul. Ito yung sinasabi niya, sinashare niya. Na isang alam natin na isang magiting na lingkod ng Diyos. Ano po? Siya inaamin niya na mahina yung kanyang laman. Nananatili yung kasalanan. How much more po tayo na sa kalagayan natin. Hindi pa po natin nararanasan yung mga karanasan ni Apostle Paul na nanggaling sa Diyos. How much more po tayo? Ano po? Hindi na po ako lalayo dun sa counsel ng iba. No, yung nagdidinig mo. Kasi simple yun, alam mo yun eh. Diba? Pero yung counsel mismo, nung laman mo, ano, na ang sabi ni Paul, nananatili ang kasamaan dito sa laman na to. Kaya nga ito yung mabubulok eh. Diba? Kaya iiwanan natin ito, yung laman na ito kasi makasalanan yung laman na ito eh. Sabi niya, masama ang aking nakita dito sa laman na ito. Kaya, eto us, no, yung about sa atin. Sige, hindi ko alam, no, but then it's one of us, alam po natin yung ginagawa ng laman natin, yung flesh po natin. Kung yung sinusunod ng laman natin na to, dito sa buhay po natin, no, bilang tao. Kung sino po kasi ang laging bago lang tao, katawan, laman, kaluluwa, at spirito. Sabi niya, pag namatay ka, sabi niya, yung laman mo, binibigay, yung katawan mo. Yung espiritu, yung Diyos na nasa iyo, pabalik sa Diyos yan. Yung kaluluwa mo, yun ang haharap sa Diyos. Yun yung pupunta sa impyerno o sa langit. Ano po? Pero sa natin, I wish, kahit ako, hindi ko naman po iniwala yung sarili ko. Aso pa rin kami kanya. But then, siguro ang lamang ko, malakas yun yung espiritu ko. Madali kong
kalabanin yung kahinaan ng laman. Ano po? So, I want to focus here, no? Yung the counsel of the wicked. Ano po, hindi na kailangan na yung kung sino-sino yung nagiging counsel, kundi yung counsel mismo. Yung laman natin sa ating pagkatao. Ang sabi, kaya nga, mapalan na tao kung hindi ko sinusunod. Ano po? At ang sumunod doon, ano sabi niya? At mapalan ng tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ito na. Okay, yung una, blessed is man who does walk in the counsel of the wicked. Yung pangalawa, does not stand in the way of sinner. Hindi tumatayo doon sa daan ng mga makasalanan. Gusto na, yung kung una ginagawa mo, hindi mo dapat gawin, so hindi mo rin dapat tayuan. Di ba? I mean, kung yung sinasabi ko, yung ginagawa ng laman, no, ang sabi ng Bible, kung hindi mo pinakikinggan yung salita ng masama, so dapat hindi mo rin ipinapayo. Diba? Kasi na you are standing, no, sa gawain ng masama. No, kasi minsan kung hindi tayo apektado, okay lang yan. Kaya kasi to, pag nanalo ka, wala po mo ko. I mean, we have to stand. No? Hindi natin dapat tinatayuan yung nakikita natin na mali, na hindi tama. As a Christian, at kung gusto natin makaranas din naman ng tunay na pagpapala sa Diyos. Ano po? At ang pangatlo niya, sabi niya, do not sit in the seat of mockers. Ano po? Yung avoiding the fellowship with them. Ano po? Okay natin sila kasi minsan kailangan kang magbahagi, no? Pero lagi niya sinasabi ng pastor, diba? Pwede tayong magbahagi sa kanila, pero hindi tayo pwede makisama sa gawain nila. Okay, so papalinin po natin yung pagkakasunod-sunod. No? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Pangalawa, hindi sumusunod daw sa payo. So, pag sumusunod ka, kung pupunin natin yung pangalawa, who does not stand in the way of sinner. So, sabihin, kapag sumusunod ka sa payo mo sa masusunod, tatayuan mo na rin yung payo mo sa mga. Sabihin, ipagtatanggol mo na siya. Tatayuan mo na siya. At yung pangatlo, nor sits in the seat of mockers. Yung pangatlo, sabihin, uupo ka na mismo doon sa kasalanan na yun. Mamumuhay ka na mismo. Pansinin po natin yung pagkakasunod-sunod niya. No, kapag nahulog ka dun sa una, nalalaglag ka rin sa pangalawa hanggang dun sa pangatlo. Ano po? Ito po, okay. Ito po yung kondisyon, no? Para tayo ay pagpalain. At yung sabi, but His delight, yung palumuran daw ng pinagpala ng Panginoon, is in the law of the Lord. And yes, law of the Lord. Pero sa Tagalog ito, it's salita ng Panginoon. Kasi during Old Testament, yung pinabasa nilang Word of God, yung panahon ng mga Old Testament, ang tawag ng law. Ito yung mga batas ng Diyos na sinulat ni Moses.
ng mga Israelite. He's the light. Kasi nalulungkot sa salita ng Panginoon. Pag sinabing nalulungkot, ano po, in the word of God, pag sinabing nalulungkot, ang ibig sabihin nito ano? Sige nalulungkot, di ba pag show pa mo, gusto mo palagi nakikita siya. Diba? Kung nalulungkot ka sa pagkain ko sa restaurant, gusto mo kakain ka palagi ito, di ba? Yung salita ng God. That's mean na, sabihin na sisiyahan ka doon sa word of God. Natuwa nga ako sa sabi ni Eric na yung desire na magpasalubot of God kaya doon kanina. No, simula po ito eh. Simula kasi dito rin naman nagsimula eh. Yung desire ko na basahin ang salita ng Panginoon. No? Yung, okay. Minsan kasi ayaw natin eh. No? Mahirap magbasa ng Bible, nakakaantok. Totoo naman. But then you have to teach yourself. Ano yung sabi sa awit? Yung sabi ni King David, ano po, yung sabi niya, actually, hindi tama sa topic, but i-apply mo yung truth. Ang sabi ni King David, praise the Lord, O my soul. Purihin mo ang Panginoon, kaluluwa ko. So ito, tinuturuan ni David yung kaluluwa niya na purihin ang Panginoon. Ano po? So we have to desire. Sabihin, turuan natin yung sarili natin. Oy, katawan ko, mata ko, basahin mo yung salita ng Panginoon. Ano po? Kahit mga ano lang, isang chapter lang, isang araw. Ano po? Hindi nga tayo makatagal ng 30 minutes sa pagbabasa ng Bible eh. Pero sa Facebook, 4 na oras. Pwede, di ba? Kuya pa sila. Aray ko. Aray mo. Asang ramay. Kung may tinamaan. Ako, walang tumaas. Di ba? No, it is a true, nagagano po ito. That's why, sabi ko, ito yung may message ko, no? Yung nagagano natin sa bagong taon na ito. Gusto natin pagpalain tayo, but we have to do the requirement. Ano po? Lahat po ng gagawin natin may effect po sa atin. Ano po? But his delight is in the law of the Lord, of God, the word of God. At ang sabi niya, and in his law, he meditates day and night. Doon sa salita ng Panginoon, meditate niya raw. Amen. So definitely, para ma-meditate mo yung word of God, siyempre binabasa mo. Sinasa ulo mo. Ano po? Sinasa ulo mo. Kasi hindi ka pwedeng mag-meditate ng word of God kung hindi mo siya sa ulado. Kasi nga medyo orang alam, hindi yung patagal pag-ibot ng Bible. Diba? Hindi sa iangan ko kayo sarili ko, kung nakakapag-memorize ko o isang po, Psalms 23. Kasi abit yung yung desire pa. Pagkanto yung desire, magagawa mo yan. At kailangan turuan mo yung sarili mo na gawin mo. Kasi ang mag-uutos babalik ka yung flesh sabihin sa inang laman mo, huwag na lang, nakakatamad mo rin wala ka pwede kayo. Pero, turo ng kaaway. Ano po? Turo ng kaaway. And in his law, he meditates day and night. Ano, ito kasi para lumakas yung, babalik tayo, sabi na rin, nung na-born again ka, di ba? Born again ka yung bata. Dahil bata manghina, napo, yung laman mo, matanda na siya sa katawan mo. So, mahina yung bata. So, kailangan magbasa ka ng Bible, i-meditate mo para, di ba, sabi ni Jesus,
hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi nabubuhay din siya doon sa salita ng Panginoon. Ano, so yung baby na born again mo, hindi siya lalaki, hindi siya lalago kung hindi ka nagsasalita, hindi ka nagbabasa ng word of God. Mananatili kang bata, mananatili kang mahina. Amen. Ano? Ang sabi sa Ephesians, kung ikaw ay na kay Jesus, kabilang ka doon sa pagkapagmana na sinabi kay Abraham. Ano? At kasunod na sabi, ngunit ang isang pagkapagmana kung isang bata, katulad ka rin daw ng isang alipin. Ano po? Basta tingin na sa Ephesians yung, alam mo last chapter ng Ephesians yun, siguro 24, tapos pupunta kasi dun sa susunod na chapter niya. Sabi niya ron, kung nakikita ka, hindi na ka dun sa lahi na pangako kay Abraham. Ano sabi kay Abraham? Papalain ko ang angkan ko, lahat ng sumampa sa iyo, susumpain ko, lahat ng lugar na punta hindi pagpapalain ko dahil sa iyo. Pero sabi nga, habang matapagmana ay bata, katulad ka rin ng alipin. Nananatili doon sa nananatili sa as I remember doon sa mga panigulang tungkulin o katuruan ng mundo dito. Ako, hindi ka makakapang doon sa spiritual blessing. Diba? Ano yung panigulang tungkulin ng mundo dito? Trabaho para kumita. Ito, kailangan magpagal para kumita, para magkaroon ka ng maraming pera. Kailangan kumain ka ng maraming pagkain, mga vitamins para kaluso. Kumuha ka ng maraming bodyguard para may nakikinag sa'yo. Ito yung karaniwan sa mundo ito, di ba? Hindi mo mapapanghawakan yung sabi ng Ephesians 1:3. Praise be the God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us. Panginoon, naman ng ating ang Diyos, naman ng ating Panginoon Jesus na nagpala sa atin. So, hindi ka makakahakbang doon sa spiritual na nagpala sa atin in heavenly realms. No, still spiritual na pagpapala. Tandaan po natin lahat ng bagay na galing sa wala. Naniniwala kayo? Naniniwala kayo sa akin na lahat ng bagay na galing sa wala. Okay? Bigyan example, yung kakasal natin. Diba? Anong ginagawa nila ngayon? Nagpaplano sila, diba? Nagpaplano sila sa isip nila. Hindi mo nila nakikita. Pero after na ikasal sila, okay na. Diba? So nanggaling sa wala yun. Katulad din yung creation. Diba? Nung nung simula ay wala lahat ng bagay, wala. All in God said, yun lang. Magalang siya. Ano po? Yung mula ay gusto mo gumawa ng bahay na maganda. So ipaplano mo muna sa isip mo yan. Diba? So hindi mo siya nakikita, pero pinaplano mo siya. At pag may ipagawa mo na yun, naganap na. Yung galing sa wala. Ano po? Ayun na. Teka. 52 na. Wala pa ako sa kalahati. Okay, bibilisa ko lang. Okay, tapos na tayo, no, na
ano ba yun? But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. So ito na po, sabi niya, he is like a tree planted by the stream of water. At kung nagagawa mo yung sinasabi ng delight in the word of God, katulad ka raw ng isang puno planted by the stream of water. No, ibig sabihin, yung ugat mo ay dumadaloy dun sa tubig. No, kaya yung puno ito, hindi siya maapektuhan ng tagtuyot. No? Hindi, pansinin po natin, yung mga puno dyan sa tabi ng ilog, di ba? Ang lulusog niya, di ba? Kasi nga yung ugat nila, dumadaloy sila dun sa may tubig. Kasi yung tubig, ang nagbibigay ng nourishment dun sa puno. At the same time, sa akin din po, tulad tayo ng puno na itinanim dun sa galawin ng tubig. And when you say water, that means the word of God. Yung buhay mo, yung ugat mo, ay nananatili dun sa salita ng Panginoon. Ano po? Sinasabi nga, yung nakikita yung mga nagtestimony, di ba? Kahit mangyayari ko, pero hindi, maniniwala ako dun sa pangako ng Diyos, which is spiritual, hindi nakikita. Di ba? Ano yung faith? Ano yung faith sa English? Faith is a substance of things hoped for. Sustansya daw ng mga bagay na inaasahan. Ano po? And the evidence that things to come. Yun ang pananampalataya. Naniniwala tayo doon sa hindi pa natin nakikita. Ano po? Sabi ni Jesus, my words are spirit and they are truth. Sabi ni Paul, hindi kami tumingin sa mga bagay na nakikita, sapagat yung mga bagay na nakikita ay pansamantala lang. Kundi kami tumingin sa mga bagay na hindi nakikita, which is spiritual, sapagat sila ang mananatili. No, sorry po, hindi ko na ma-share kung anong pero alam ko sa New Testament siya, kay Paul din, no? Tulad ni Paul. And we have to stand, don't show the God. Kasi mahirap talaga, kahit ako, nangyayari ko sa ako. But then, we have to try. Ano po? We have to try. Kahit konti, you know, sabi nga ng Bible, from glory to glory, God will change us. No, kahit maliit na hakbang para isipin mong umulat yung ating pananampalataya. Ano ba yung sabi ko, planted by the stream of water. Ano po? And each fruit and yield its fruit in season. Ano po yung sabi niya, na siya rin umumunga sa tamang panahon. Ano ibig sabihin ito? I mean, dun sa panahon ng pangangailangan, meron ka. Ano po? Dun sa iba, kung doon ka sa lugar na may kaguluhan, pagdating mo ron, magbubunga ka, makakaroon sila ng kapayapaan. Yields in season, kasi kung kailan kailangan, meron ka. Ano po? And lastly, and his leaf, its leaf do not wither. Hindi rin na po sila yung kanyang mga dahon.
Tapos sa karaniwan na paramihan ng mga message, pag sinabi yung dahon, it means shield. No? Ibig yung shield ko, sa'yo, sa pamilya mo, at sa iba, hindi siya nawawala, hindi matutuyo. But then, sa Revelation, ang sabi, ang kanyang mga dahon ay nagiging yung word na sinabi, ay nagiging kagalingan. Ano? Nagiging kagalingan sa mga bansa. No? I mean, ikaw yung tatayo yung sinasabi natin blessed man, yung presensya mo ay magiging kagalingan. Ikaw yung sabi ko kanina, kung may kaguluhan, pag namin pa magiging kayapa sila. Kung may pakot, ito, magiging kalakasan kanila kung may mga pangailangan, nandun ka palagi. Sapagkat hindi matutuyo ang iyong dahon. And lastly, and everything he does will prosper. Lahat daw ng gawin mo ay pagpapalaki. Ito po yung guaranteed ng word. Hindi mo ako gagaranti ito kundi yung salita ng Panginoon. Ano po? Ito po yung kalagayan ng tunay na pinagpala ng salita ng Panginoon. Ano po? Hindi ko na po dapat kahit isang oras hindi ko mauubusan eh. Nga lang, ayaw ko nang duktuman pa ng doktor eh. Okay, isabihin ko ito kaya hindi ako gumagawa ng mga kaya katulad ko yung pastore. Kasi pag gumagawa ako, pag nandito na ako, nagbabago na yung sinasabi ko. Ano po? Okay, sa conclusion ko, ito yung tunay, a full picture of a blessed one, a fulfilled life from Word of God. Ito po yung sa aking conclusion is ito, Ephesians 3:20. Okay na po tayo, hindi natin maranasan ito. Pero sabi po ng Ephesians, ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. So, sabi niya, so, ito yung Panginoon, no, sa kapangyarihan na may kapangyarihan gumawa doon ng higit pa doon sa iniisip natin. No, God has the capacity, kakayahan na ibigay sa atin yung mga bagay na hindi natin na kayang isipin. Ano, but then sa last word niya po, ito yung sabi niya, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen. Ano po? So, ibig sabihin, ang Diyos ay nakatali kung ano yung kakayahan na inaalaw mo na gawin niya sa iyo. Amen? I mean, kung ang kaya mo lang paniwalaan sa salita ng Panginoon ay iniingatan ka pagtulog mo ng umaga at gigisingin ka ng Panginoon. So, yun lang ang pararanasan mo sa Panginoon. Ang sabi niya, sa Kanya na kaya gumawa ng lahat ng bagay na kailangan mo, na higit pa sa pangangailangan mo, na higit pa sa iyong kaalaman, kakayahan. No? Depende doon sa kapangyarihan niya na nasa iyo. So, hindi nasa atin. Nasa atin, hindi ang Diyos, the Lord is always willing at handa siya, ready. Ano po? But then, kung hindi namin ilalaw na mag-work ang Panginoon sa buhay natin, wala. Ano po?
Kaya hindi sa atin ito yung pinagpala. Kaya babalikan nyo sa Word of God ulit. Paulit-ulit po ako. Lahat si Pastor Petrus na, namatay na eh. Hindi pa rin ang paulit-ulit na sinasabi. Doon sa Word of God. Ano po? Kasi yung Word of God niya, pag pinabasa mo siya, naging buhay siya doon sa puso mo. Ano po, nabubuhay siya, yung sinasabi ng Rema. At itong word na to, itong salita na to, yung siyang kikilo sa buhay mo upang galapin ng Diyos yung mga bagay na nais niyang gawin sa'yo. Amen. Amen. Amen po? Amen. So we have yung desire. No, kung tinatamad tayo, pwede natin na parang ako minsan ganun eh. Pag yung, ay bukas na magpapasa ng Bible. Ano? But then, nakikita ko na rin yung sarili ko. Napasok na rin sa kwapin na pinapasok ng Bible. Kasi nga, medyo malago na yung spirit ko eh. Ano po? Nung nasa tabi ako, ganun, hindi ako sa simbaw bukas. Kasi napagod ako sa trabaho eh. Pero kinabukasan, nakikita ko lang sa sarili ko, gigising ng maaga, magkakape, naliligo, tapos pwede ka ng simbahan. And again, yung dula, mapalad ang tao na hindi nakikinig sa payo ng masama. Yun eh. Yung laman mo lagi nagsasabi, gusto kasi ng laman, yung ginhawa ba? Diba? Dito ko lang yung ginhawa, masarap, masaya. But if we have kids, magturuan po namin tuloy yung sabi ni David, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Basahin mo yung salita ng Panginoon at aralin mo o katawan ko. Pwede mo sabihin sa iyo, I remember nung nangyayari yun, alam mo, nahirapan ako. Kasi, but then, every pagkama kayo ng mag-aalok sila eh. Pero, sinasabi siya ng Lord, Panginoon, pedo ulit. Nakausapin ko yun. We have to stand on the truth of the Word of God. Tandaan po natin. Hindi po, palakpakan natin ang ayaw ko ng mga okay, tayo po ito ngayon lahat. Umawit tayo sa ngayon bago po mag-close.